Tinatapon lang ba ang buhay ng mahihirap na parang basahan? Habang nagsasaya ang mga mamatay tao, si Mavid ay nakahandusay sa malamig na kalsada, matapos salagin ang brutal na hampas para sa kapatid ng isang bilyonaryo. Pera lang ang habol mo! Pang-aalipusta ng lalaking tinulungan niya. Ngunit nang bumangon ang isang naghihingalong ate mula sa alabok upang lumaban, sino ang totoong luluhod at magmamakaawa sa huli? Palamunin na nga kayo? Nagrereklamo ka pa? Pasalamat ka, hindi ko kayo itinapon ng may sakit mo kapatid sa basurahan. Nanginginig ang mga daliri ni Mavid habang maingat niyang inaayos ang numinipis na kumot sa ibabaw ng natutulog na si Leo. Hawak niya sa kabilang kamay ang isang mangkok ng mainit na sabaw na ibibigay sana niya sa sarili matapos ang buong araw na pagpapagutom. Ngunit mas pinili niyang itabi ito para sa kapatid. Nanikip ang kanyang lalamunan. Parang may nakabara na hindi niya malunok, habang ang manhid na pakiramdam ay gumagapang mula sa kanyang mga braso hanggang sa kanyang dibdib. Walang luhang pumatak. Tanging ang matinding bigat ng kawalang katarungan ang sumasakal sa kanyang paghinga. Pinanood niya ang walang awang pagkuha ni Tita Evelyn sa natitirang barya sa ibabaw ng lumang mesa. Ito lang ba ang sinahod mo? Wala man lang kwenta. Aalis muna ako. Subukan mo tumakas at makikita mo ang hinahanap mo. Umalis ang matanda na nag-iwan ng nakabibinging katahimikan sa maliit na barong-barong. Dumukot si Mavid sa kanyang bulsa at inilabas ang huling piraso ng tuyong tinapay. Dahan-dahan niya itong inipit sa ilalim ng una ni Leo, isang tahimik na panalangin na sana ay may makain ng bata pagising nito. Sa sariling isip, tinatanong niya kung hanggang kailan niya kailangang magbayad ng utang na loob na sinisingil ng kanyang sariling dugo. Lumabas si Mavid sa gitna ng malakas na pagbuhos ng ulan. Ang mga patak ng tubig ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat habang tumatakbo siya patungo sa kainan ni Aling Nena. Kailangan niya ng paunang sahod dahil kailangan ni Leo ng gamot na yung gabi. Wala na siyang ibang malalapitan. Sa pagliko niya sa isang madilim na kanto, nahagip na kanyang paningin ng isang kaguluhan. Isang dalagita ang nakasalampak sa semento habang pinaliligiran ng tatlong malalaking lalaki. Nakita ni Mavid ang pag-angat ng isang mahaba at matigas na bakal ng isa sa mga lalaki, handang ibagsak sa ulo ng walang kalaban-labang biktima. Walang pag-aalinlangan, hindi na nag-isip ang kanyang isip, kundi ang pag-alala sa sariling kapatid na maaari ring malagay sa ganong sitwasyon. Tumakbo siya ng mabilis at ihinarang ang sariling katawan bago pa man tumama ang sandata. Ang matinding puwersa ng paghampas ng bakal sa kanyang gulugod ay nagpatigil sa ikot ng kanyang mundo. Nawalan ng hangin ang kanyang baga. Bumagsak siya sa magaspang na kalsada, ramdam ang mainit na likidong mabilis na umagos mula sa kanyang ulo patungo sa kanyang pisingi. Ang dalagitang iniligtas niya ay sumisigaw, ngunit ang tinig nito ay tila nagmumula sa ilalim ng dagat, unti-unting lumalabo. Ang mga nakakapasong ilaw ng mararang, yang sasakyan ay bumutas sa dilim ng gabi. Nagsitakbuhan ang mga armadong lalaki nang magbabaan ang mga naglalakihang gwardiya. Mula sa pinakamagarang sasakyan, bumaba ang isang lalaking may yelo sa mga mata at perpektong suot na itim na suit. Si Rafi Colazzo. Tiningnan ni Rafi ang umiiyak na si Isla na nakayakap sa dugo ang katawan ni Mavid. Pagkatapos ay ibinaling ng lalaki ang matalim na paningin sa nakahandusay na biktima. Sa halip na pasasalamat o pag-aalala, isang malamig at nakakamatay na paghusga ang lumabas sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-arte. Tell me, magkano ang ibinayad sa iyo ng sindikato para gawin ang eksenang ito? Unti-unting nagdidilim ang paningin ni Mavid. Ang huling naramdaman niya bago siya tuluyang lamunin ng kawalan ay ang paghigpit ng kanyang mga daliri sa nalukot at nabasa ng dugong reseta ng gamot ni Leo. Gumising si Mavid sa isang pamilyar ngunit malamig na amoy ng mga gamot at kemikal. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay parang matatalim na karayong na sumusugat sa kanyang gulugod. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Umaasang makikita ang sira-sirang bubong ng kanilang barong-barong kung saan naghihintay ang kanyang kapatid. Ngunit bumungad sa kanyan ang nakakabing-ing puti ng isang marang, yang silid.
Wala siya sa ospital na mga mahihirap. Bumukas ang pinto at pumasok ang lalaking may nagyayalong mga mata. Si Rafi. Kasunod ang dalawang lalaking nakasuot ng pormal na damit na tila mga abogado. Walang bahid ng pasasalamat sa muka ng bilyonaryo nang maglakad ito palapit sa paanan ng kanyang kama. Ibinagsak ng isa sa mga abogado ang isang makapal na folder sa ibabaw ng hapag. Save the Innocent Act. Alam ko kung paano gumalaw ang mga sindikato, lalo na ang mga desperadong tulad mo. Malamig na wika ni Rafi. Ang mga mata nito ay tumatagos sa kaibuturan ng pagkatao ni Mavid. You staged that attack para makapasok sa pamilya namin. Tell me, magkano ang gusto mong bayad para sa palabas na ito? Nanigas ang panga ni Mavid. Pinilit niyang bumangon kahit na parang binibiyak ang kanyang buto sa likod. Umaalon ang kirot sa bawat paggalaw niya. Wala akong alam sa sinasabi niya, sir. Nakita ko lang na nasa panganib ang kapatid niyo at kailangan niya ng tulon. Cut the crap! Putol ni Rafi. Ang boses ay mababa, ngunit puno ng nakapapasong banta. Nobody risks their life for a total stranger. Lalo na ang isang taong galing sa squatter na katulad mo. Lahat kayo, pera lang ang katapat. Inilapit ng isang abogado ang folder upang ipakita ang mga pahina. Nang mabasa nito ang apelidong Donovan sa itaas ng papel, sandaling nanlaki ang mga mata ng abogado. Isang mabilis na reaksyon ng pagkakilala na pilit nitong itinago sa likod ng pag-ubo at mabilis na pagyuko. Bago pa man makapagsalita si Mavid para ipagtanggol ang sariling danggal, bumukas muli ang pinto at pumasok si Isla na humahagulgol. Tumakbo ang dalagita palapit sa kama ni Mavid. Hindi alintana ang mahigpit na presensya ng kanyang kapatid. Kuya, please stop! Siya ang nagligtas sa akin. Kung wala siya, patay na ako! Pagsusumamo ni Isla habang pilit na iniaabot ang mga kamay kay Mavid. Isla, get out. Hindi mo alam ang mga panlilin lang ng mga taong ito. Matigas na utos ni Rafi habang inihaharang ang matipunong katawan upang ilayo ang kapatid. Sa gitna ng pag-awat ni Rafi, nakahanap ng pagkakataon si Isla na abutin ang nanginginig na kamay ni Mavid. Dahan-dahang inipit ng dalagita ang isang maliit na kahoy na rosaryo sa malamig na palad ng dalaga. Ang init ng kamay ni Isla at ang tingin nitong puno ng purong utang na loob ang tanging nagbigay ng kaunting lakas sa nangihinang puso ni Mavid. Ngunit ang tahimik na sandaling, yon ay binasag ng matinding panginginig ng lumang telepono sa loob ng bulsa ng madugong damit ni Mavid na nakapatong sa silya. Pilit niya itong inabot. Nang idikit niya ang telepono sa kanyang tainga, ang boses ng nurse mula sa pampublikong ospital ay parang patalim na dumiin sa kanyang dibdib. Miss Donovan, kailangan na po natin ng deposito para sa oxygen tank at gamot ni Leo. Kapag wala po kayong maibayad ngayong gabi, mapipilitan po tayong tanggalin ang suporta sa paghinga niya. Pasensya na po, patakaran ng ospital. Bumagsak ang kamay ni Mavid sa kanyang gilid. Ang mundo niya ay gumuho ng tuluyan. Wala siyang pera. Ninakaw ni Tita Evelyn ang kanyang huling sahod. Wala na siyang malalapitan. Ang kanyang kapatid ay malapit ng mamatay habang siya ay nakakulong sa silid na iyon. Nakita ni Rafi ang pagkasira sa mga mata ni Mavid, ang pagtulo ng nag-iisang luha ng matinding kawalan ng pag-asa. Sa halip na makaramdam ng awa, ginamit niya ang pagkakataon upang tapusin ang usapan. Inusob niya ang makapal na kontrata palapit sa dalaga. Sign it, utos ni Rafi. Walang anumang emosyon sa kanyang tindig. Maging personal na tagapag-alaga ka ni Isla sa loob ng mansyon ko. Babantayan ko ang bawat kilos mo para patunayan na tama ang hinala ko. Kapag pumirma ka, ililipat ko ang kapatid mo sa pinakamagandang ospital at babayaran ko ang buong gastusin niya ngayong gabi. Tumingin si Mavid sa kontrata. Ang kalayaan at dignidad niya ang magiging kapalit ng buhay ni Leo. Kapag hindi, patuloy ni Rafi. Inilapag ng bilyonaryo ang mamahaling panulat sa ibabaw ng malamig na bubog ng mesa. Ang tunog ng paglapat nito ay nag-iwan ng nakakabinging banta sa buong silid. You can watch your brother die tonight. Ang nagtataas ang pader ng mansya ng mga kolatso ay tila isang malaking hawla ng ginto na naghihintay na ikulong si Mavid. Bitbit ang kanyang lumang bag na tela na naglalaman ng ilang pirasong damit
napalunok siya habang nakatitig sa naglalakihang haligi ng bahay. Bawat hakbang niya papasok ay may kasamang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ngunit ang mukha ng naghihingalong si Leo sa ospital ang tanging nagtutulak sa kanyang mga paa. Hindi pa man siya nakakatapak sa makinis na marmol ng sala. Isang matalim na tinig ang pumigil sa kanya. "Don't tell me ito ang basurang pinulot ng anak ko sa kalsada?" Nagmumula ang malamig na boses sa isang ginang na pababa ng hagdan. Si Doña Sofia Colazo. Ang bawat kilos nito ay sumisigaw ng karangyaan, mula sa mga diamante sa leeg hanggang sa perpektong ayos ng buhok. Tiningnan ng Doña si Mavid mula ulo hanggang paa na parang isang nakakadiring insekto na nakapasok sa kanyang malinis na tahanan. Kumawai si Doña Sofia sa mga katulong. Agad na lumapit ang dalawang nakaunipor, meng babae bitbit ang mga bote ng matapang na disinfectant. Walang pasabing pinulverize nila ang likido kay Mavid. Pinapaliguan siya ng chemical na mabilis na humapti sa kanyang mga sariwang sugat. "Linisin niyo ng mabuti yan. At kunin niyo ang madudumi niyang tsinelas. Itapon niya sa labas. Baka magdala pa ng sakit ang hampas lupang yan sa pamamahay ko." Pandidiring utos ng matanda. Nalaki ang mga mata ni Mavid. Ang tsinelas na yon ay ang huling regal law ibinigay ng kanyang namayapang ama. Pilit niyang inabot ang mga kamay ng katulong upang bawiin ito, ngunit mabilis na itinulak ni Doña Sofia ang kanyang balikat gamit ang dulo ng isang mamahaling pamaypay. Napakagatlabi na lamang si Mavid, pinipigilan ang luha ng pait at kawalan ng dignidad habang pinanonood ang kanyang natatanging alaala na itinatapon sa basurahan. Hindi natapos doon ang kalbaryo. Sa kabila ng benda at kirot sa kanyang gulugod, inutusan si Mavid na linisin ang napakalawak na silid-aklatan ng mansyon. Walang sinumang katulong ang pinayagang tumulong sa kanya. Bawat pag-unat niya upang abutin ang matataas na istante ay naghahatid ng tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang likuran. Ang paulit-ulit na paghagod ng kanyang basahan sa makinis na kahoy ang tanging sumasabay sa kanyang mabigat na paghinga. Sa isang madilim na bahagi ng mansyon, lihim na pinanonood ni Rafi ang bawat galaw ni Mavid sa pamamagitan ng mga monitor ng CCTV. Nakakunot ang nonong bilyonaryo. Hinihintay niyang umiyak ito, sumuko, o kaya ay magnakaw ng mga mamahaling palamuti sa aklatan. Ngunit wala. Patuloy lang sa pagtatrabaho ang dalaga, kahit halatang namimilipit na ito sa sakit ng kanyang katawan. Isang hindi pamilyar na kirot ang gumapang sa dibdib ni Rafi, isang katanungan kung gaano katotoo ang katatagan ng babaeng ito. Ang tahimik na pagtitiis ni Mavid ay biglang binasag ng isang malakas na komosyon mula sa labas ng tarangkahan ng mansyon. Sumilip si Mavid sa bintana at nanlamig ang buo niyang katawan. Naroon si Tita Evelyn, nakikipagtalo sa mga armadong gwardiya habang sumisigaw ng ubod ng lakas upang marinig ng buong kabahayan. Nagtataka ang isip ni Mavid. Hindi niya maintindihan kung paano nalaman ng kanyang tiyahin ang eksaktong address ng pangpribadong mansyon na ito na kahit sa mapa ay mahirap hanapin. Nagmadaling bumaba si Mavid, ngunit sinalubong siya ng matalim na tingin ni Doña Sofia at ni Rafi na pababa rin ng hagdan. "Pamangkin ko yan! Mavid, lumabas ka dyan, ilabas mo ang pera mo, alam kong marami kang nakukulimbat sa mga mayayamang yan. May utang na loob ka sa akin, ako ang nagpalaki sa inyo." Ang umaalingaw-ngaw na boses ni Evelyn mula sa labas ay pumunit sa danggal ni Mavid. Napakapit si Mavid sa gilid ng kanyang apron. Habang patuloy ang mga nakahihiyang sigaw mula sa labas, tumalikod siya ng bahagya patungo sa isang sulok. Kinuha niya ang lumang medalyon sa kanyang dibdib, binuksan ito upang silipin ang larawan ng nakangiting si Leo. Gamit ang magaspang na dulo ng kanyang apron, mainat niyang pinahiran ang isang luhang nakawala sa kanyang mga mata. Kailangan niyang magtiis, para kay Leo. Ngunit bago pa man siya makabawi, isang malakas at nakakapasong sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng pagkakasampal ni Doña Sofia ay nagpatumba kay Mavid. Ang kanyang katawan ay tumama sa isang mataas na mesa, dahilan upang mahulog ang isang mamahaling plorera.
Ang pagbagsak nito sa sahig ay nag-iwan ng nagkalat na matatalim na piraso ng porselana sa paanan ng hagdanan, isang tanawin ng pagkawasak na sumasalamin sa sarili niyang pagkatao. Hawak ni Mavid ang kanyang namumulang pismi habang nakatitig sa kanya si Rafi, walang ginagawa upang pigilan ang ina. "Sinabi ko na nga ba?" Nanggagala iting sigaw ni Doña Sofia habang nakaduro ang matutulis nitong kuko kay Mavid. "Pamilya kayo ng mga magnanakaw at malalansang isda. Binibenta nyo ang mga sarili nyo para sa pera at nayon ay nagdadala ka pa ng iskandalo sa pamamahay ko." Isang matinis na hiyal ang pumunit sa malalim na katahimikan ng madaling araw. Walang pag-aalinlangang bumangon si Mavid mula sa manipis na banig na inilatag sa sahig ng silid ng mga katulong. Hindi na niya inalintana ang matinding kirot na gumuhit sa kanyang gulugod. Tinakbo niya ang mahabang pasilyo ng mansyon hanggang sa makarating sa kwarto ni Isla. Nakita niya ang dalagita na nagpupumig, las sa ibabaw ng kama, basang-basa ng pawis ang at patuloy na sumisigaw dahil sa bangungot ng trahedya sa kalsada. Walang pag-aalinlangang sumampa si Mavid sa kama at mahigpit na niyakap ang nanginginig na katawan ng dalagita. "Tahan na, Isla. Ligtas ka na. Nandito lang ako. Walang sinuman ang pwedeng manakit sa'yo." Malambing ngunit matatag na bulong ni Mavid. Ginamit niya ang magaspang niyang palad upang maingat na haplusin ang buhok ng dalagita. Nagsimulang umawit si Mavid ng isang lumang oyayi, isang simpleng himig na kinakanta rin niya noon kay Leo kapag ina-atake ito ng sakit sa puso. Ang banayad niyang tinig ay unti-unting pinalitan ang takot sa silid ng isang nakapapawing pagod na kapayapaan. Sa labas na nakabukas na pinto, nakatayo si Rafi. Hila-hila niya ang kanyang paghinga, mistulang na paralisa sa kanyang kinatatayon. Sa unang pagkakataon, ang yelo sa kanyang puso ay nagkaroon ng lamat. Tinitigan niya kung paano yakapin ng isang estrangero ang kanyang kapatid nang may purong pagmamahal na hindi mabibili ng kahit anong halaga sa kanyang bank account. Isang kakaibang kirot ang bumalot sa kanyang dibdib. Pinipilit siyang questionin ang lahat ng kanyang maling akala. Nang tuluyan ng makatulog si Isla, dahan-dahang kumalas si Mavid. Tahimik siyang naglakad patungo sa madilim at malamig na kusina ng mansyon. Umupo siya sa isang silya at nanginginig na inilabas ang isang maliit na tubo ng gamot. Itinaas niya lang bahagya ang likuran ng kanyang manipis na damit upang pahiran ng malaking pasa at sugat sa kanyang gulugod. Ngunit hindi maabot ang kanyang mga daliri ang gitna ng kanyang likod. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi hanggang sa malasa niya ang sariling dugo, pinipigilan ng anumang daing ng sakit na kumakawala mula sa kanyang lalamunan. Sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap, isang malaking kamay ang kumuha ng gamot mula sa kanyang mga nanginginig na daliri. Mabilis na ibinaba ni Mavid ang kanyang damit, nanlaki ang mga mata nang makita ang bilyonaryo na nakatayo sa kanyang likuran. "Stay still!" Mababang utos ni Rafi. Ang boses nito ay wala na ang dating talim, napalitan ng isang seryoso at kakaibang laming. "Hindi mo maaabot yan. Ako na." "Sir, huwag na po. Kaya ko na." "I said stay still, Mavid." Tumahimik ang buong mundo ni Mavid na maramdaman niya ang dahan-dahang pag-angat muli ni Rafi sa laylayan ng kanyang damit. Inipon ng binata ang mahaba at takas na buhok ni Mavid, inilipat ito sa isang gilid ng kanyang balikat. Ang mabagal at mainit na paghinga ni Rafi ay tumama sa likuran ng leeg ng dalaga. Nagunahan ang mabilis na tibok sa dibdib ni Mavid. Isang pang-ininig na hindi na dahil sa takot, kundi sa kakaibang bultahe ng kuryente na idinulot ng presensya ng binata. Maigat na inilapat ni Rafi ang malamig na gamot sa nagiinit at namamagang balat ni Mavid. Bawat haplos ng kanyang malalaking daliri ay may kasamang labis na pag-iingat, tila ba hawak niya ang isang babasaging porselana. Sa bahagyang pag-ikot ni Mavid, nahagip ng kanyang paningin ang dibdib ni Rafi dahil sa nakabukas na botones ng pang-itaas nitong damit pangbahay. Isang pamilyar at malalim na peklat ang nakaguhit sa ibabang bahagi ng balikat ng bilyonaryo. Isang peklat na eksaktong-eksakto sa hugis ng sugat na iniwan ng isang lumang aksidente sa balikat ng kanyang namayapang ama. Kumunot ang noo ni Mavid
Ang pagtataka ay nagsimulang magtanim ng isang bagong misteryo sa kanyang isipan. Ngunit bago pa man siya makabuo ng katanungan, huminto ang kamay ni Rafi sa pag-a-apply ng gamot. Ipinatong ng binata ang kanyang palad sa balikat ni Mavid. Ang init nito ay tumagos hanggang sa buto ng dalaga. Inilapit ni Rafi ang kanyang mukha. Halos dumikit na ang kanyang mga labi sa tainga ni Mavid at bumulong. "Bakit hindi ka umiiyak? Bakit tinitiis mo ang lahat ng pananakit namin sa'yo?" Ang amoy ng menthol at eucalyptus ay naiwang nakalutang sa malamig na kusina, bumabalot sa dalawang pusong nag-uumpisa pa lamang matuklasan ang mga lihim ng bawat isa. Nabasag ang tahimik na umaga ng mag-umalingaw nang ang galit na boses ni Doña Sofia mula sa ikalawang palapag. Bawat hakbang ng matanda pababa ng hagdan ay may kasamang nag-aapoy na pot. Tinatawag ang mga gwardiya at nag-uutos na ipatawag ang mga pulis. Nawawala ang kanyang pinakamahalagang kwintas na brilyante. Hindi nagtagal, napuno ng mga unipormadong opisyal ang sala ng mansyon. Walang pag-aalinlangang itinuro ni Doña Sofia ang silid na mga katulong, partikular ang maliit na sulok kung saan nakalatag ang manipis na banig ni Mavid. Walang kalaban-laban na pinanood ni Mavid habang walang awang ibinubuhos ng pulis ang kakarampot na laman ng kanyang lumang bag na tela. Mula sa mga gulanit na damit, nahulog at kumislap sa marmol na sahig ang hinahanap na brilyan. I knew it! You dirty little thief! Nanggagala iting sigaw ni Doña Sofia. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa pandidiri. "Pinatuloy ka na nga sa pamamahay ko. Pag nanakaw pa ang igaganti mo." Umiling si Mavid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa labis na pagkabigla. "Hindi po totoo yan. Wala po akong kinuha. May naglagay lang po niyan sa gamit ko." Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang paliwanag, isang pamilyar at matinis na boses ang sumingit mula sa pintuan. Pumasok si Tita Evelyn. Panay ang pahid ng peking luha sa kanyang mga mata, habang mabilis na lumalapit sa Donya. "Diyos ko! Doña Sofia! Patawarin niyo po ang pamangkin ko." Pag-arte ng matanda, lumuluhod at nagmamakaawa. Ngunit sa likod ng mga luhang iyon, mabilis na bumulong si Evelyn na sapat lang para marinig ng mga nasa paligid, ang tinig ay puno ng kasakiman. "Sakit na po talaga ng batang yan ang manguha ng hindi kanya. Kung gusto niyo po, bigyan niyo na lang ako ng pabuya o settlement fee at ipinapangako kong ilalayo ko na ang salot na ito sa mansyon niyo para hindi na kayo maabala ng mga pulis." Gumuho ang mundo ni Mavid. Ang sarili niyang dugo at laman, ang taong pinag-alayan niya ng kanyang inosenteng paggalang at utang na loob, ay siyang mismong nagbebenta sa kanyang danggal kapalit ng pera. Ramdam niya ang pag-akyat ng matinding init mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang lalamunan. Hindi siya makaiyak. Sobrang lalim ng sugat na iniwan ng pagtataksil na iyon upang tumbasan lamang ng mga luha. Itinuwid ni Mavid ang kanyang likod. Ginamit niya ang bawat natitirang onsa ng kanyang dignidad upang tumayo ng tuwid sa harap ng mapanlait na tingin ng lahat. Hindi niya tiningnan ang kanyang tihin. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang paningin sa lalaking nakatayo sa dikalayuan. Kay Rafi. Nakatingin si Rafi sa kanya. Ang mga mata nito ay nagtutunggali sa pagitan ng put at ng isang katanungang dala ng ibinulong ng kanyang head of security kanina lamang. May isang aninong nakasuot ng itim na guwantes ang nahagip sa CCTV na naglalakad sa madilim na pasilyo bago sadyang pinatay ang ilaw kagabi. Isang detalyeng sadyang hindi tumutugma sa presensya ni Mavid. Sinalubong ni Mavid ang malamig na titig ni Rafi. Walang nanginginig na kalamnan sa kanyang mukha nang bitiwan niya ang mga salitang nagbula sa pinakakaibuturan ng kanyang pagkatao. "Mahirap ako, sir. Pero hindi ko kailanman ibebenta ang kaluluwa ko." Nag-iwan ng mabigat na katahimikan ang kanyang tinig. Subalit hindi nito napigilan ang paggalaw ng batas. Lumapit ang isang opisyal at inilabas ang malamig na posas na bakal mula sa kanyang baywang. Nanigas ang katawan ni Mavid. Nakatitig siya kay Rafi, naghihintay at umaasang makikita niya ang kahit isang patak ng tiwala at pagtatanggol. Ngunit nanatiling nakatayo ang bilyonaryo. Tikom ang bibig, habang ang pagdududa ay malinaw na nakaukit sa mga mata nito. Kasabay ng paglapat ng malamig na bakal sa pulso ni Mavid,
Umalingaw-ngaw ang malalim at mabagal na paghampas ng pamilyar na chimes ng lumang orasan sa sala, tila binibilang ang mga huling segundong nauubos para sa pag-asa ng dalaga. Bago pa man tuluyang magkadikit ang ngipin ng posas, isang malamig at maautoridad na boses ang pumigil sa kamay ng opisyal. Stop! Walang aarestuin sa pamamahay ko! Nagulat ang lahat nang humakbang si Rafi palapit. Ipinag-utos niyang lumabas muna ang mga pulis habang hinihintay ang opisyal na ulat ng kanyang head of security. Nagpupuyos sa galit si Doña Sofia. Sinisigawan ng anak na kinukonsint umano nito ang isang magnanakaw. Ngunit isang malamig na tingin lamang mula kay Rafi ang nagpatahimik sa kanya. Lihim na pinakawala ng bilyonaryo si Mavid mula sa gulo at ipinag-utos sa mga katulto na ibalik ang mga gamit nito bago siya naglakad patungo sa kanyang pribadong opisina. Sa loob ng madilim na silid, inilapag ng head of security ang isang tablet sa ibabaw ng mesa. Ipinakita sa video kung paano kinausap ng personal na katulong ni Doña Sofia si Tita Evelyn sa labas ng tarangkahan kahapon, at kung paano inilagay ng katulong ang kwintas sa bad ni Mavid kagabi. Bukod doon, naglabas ang investigador ng isang lumang dokumento. Sir, habang hinahalongkat ko ang background ng tiyahin niya, may nakita akong kakaibang record. 15 taon na ang nakararaan, may malaking halaga na inilipat mula sa personal account ni Doña Sofia patungo kay Evelyn Donovan. Hindi pa namin matukoy kung para saan ang hututan na yon, ngunit mukhang matagal na silang magkakilala. Kumunot ang noo ni Rafi. Ang sapot ng mga lihim sa kanyang pamilya ay tila mas malalim pa sa inaakala niya. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang lokot at may mansa ng dugong reseta na nahulog mula kay Mavid noong gabi ng aksidente. At walang pasabing umalis na mansyon. Pagdating niya sa charity ward ng pampublikong ospital, sinalubong siya ng pinaghalong amoy ng kalawang lumang gamot at pawis ng mga pamilyang walang pambayad. Ang marangya niyang kasuotan ay sumasalungat sa dagat ng kahirapan sa paligid. Sa isang sulok ng siksikang pasilyo, nakita niya ang isang batang lalaki na nakakabit sa manipis na linya ng oxygen tank. Hawak ni Leo ang isang lumang litra, ni Mavid sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit si Rafi. Nang mapansin siya ng bata, walang takot na inabot ni Leo ang isang maliit at sirang laruang truck patungo sa bilyonaryo. Para sa iyo po, mahinang boses ng bata na halatang hirap sa paghinga. Kuya, ikaw po ba ang boss ng ate ko? Mabait po ang ate ko. Huwag niyo po siyang pagagalitan ha. Nagtatrabaho lang po siya para pambili ng gamot ko. Miss na miss ko na po siya. Isang matalim na bagay ang tila sumaksak sa lalamunan ni Rafi. Tinitigan niya ang walang muwang na muka ng bata, hindi makapagsalita, bago siya nilapitan ng isang doktor na nakakilala sa kanyang estado. Mr. Collazo, ano po ang ginagawa ninyo rito? Tanong ng doktor bago bumuntong hininga nang makita kung sino ang tinitingnan ng bilyonaryo. Kawawang bata. Ang ate niyan, si Mavid, ay linggo-linggong nagbebenta ng sariling dugo sa blood bank para lang may maipambili ng gatas at pang-extend ng oxygen tank niya. Madalas nahihimatay na yon sa ward sa sobrang gutom dahil mas inuuna ang kapatid. Ganyan siya katapang. Bumagsak ang panga ni Rafi. Bawat salita ng doktor ay parang malaking bato na dumadagan sa kanyang konsensya. Nagbebenta ng dugo. Nagpapagutom, ibinalaya ang sariling buhay sa kalsada. At siya? Tinawag niya itong magnanakaw. Sinabihang nagpapabayad at pinanood na paliguan ng alipusta sa kanyang sariling pamamahay. Ang matinding pagsisisi ay unti-unting lumamon sa pader ng kanyang pagmamataas. Siya, na nag-aakalang biktima ng panlilinlang, ang siya palang naging pinakamalupit na berdugo sa isang anghel. Bumalik si Rafi sa mansyon nang may nag-aapoy na pagnanasang itama ang lahat ng kanyang pagkakamali. Nagmadali siyang tinungo ang silid ng mga katulong upang hanapin si Mavid at humingi ng tawad. Ngunit pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang isang tanawing dumurog sa kanyang natitirang danggal. Nakaluhod si Mavid sa malamig na sahig. Maingat niyang pinupulot ang mga butil ng kanin mula sa isang nabasag na plato ng tirang pagkain na tila sinadyang itapon ng ibang katulong sa labas ng kanyang pinto.
Napasingap si Rafi, hindi makahinga, nang marinig niya ang mahinang bulong ng dalaga sa sarili habang ang mga luha nito ay tahimik na pumapatak sa mga maruruming butil na nakasalod sa kanyang palad. Pwede pa ito. Huhugasan ko lang ng mabuti. Kailangan kong mabuhay para kay Leo. Ang lumang medalyon ng Santo Niño na nakasabit sa leeg ni Leo kanina sa ospital ay muling gumuhit sa isipan ni Rafi. Tila sumusumbat sa kawalang puso ng mundong kanyang ginagalawan. Bago pa man makabuo ng salita si Rafi upang bawiin ang lahat ng kanyang maling paratang at iligtas si Mavid sa sahig, isang marahas na pag-ihip ng hangin ang yumanig sa buong mansyon. Kasunod ng matinding paghampas ng ulan sa mga bintana, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Binalot ng nakakapasong kadiliman ang buong kabahayan, hudyat ng pagdating ng isang malupit na bagyo na hindi inaasahan ng sinuman. Nagkagulo ang mga tauhan. Sa gitna ng kadiliman at pagkalito, umalingaw-ngaw ang boses ng isang katulong na humahangos pababa ng hagdan. Nawawala si Isla. Ang dalagita ay nagpanik dahil sa matinding takot sa dilim na nag-trigger ng malalang atak ng hika nito at tuluyang tumakbo palabas ng kanyang silid nang walang nakakapansin. Sa loob ng madilim na kwarto, tinalikuran ni Mavid ang mga butil ng kanin. Hindi na niya inisip ang sariling gutom o ang kirot sa kanyang gulugod. Nangibabaw ang pag-aalala para sa dalagitang itinuring niyang pamilya. Tumakbo siya palabas ng mansyon patungo sa malawak na harden kung saan walang humpay ang pananalasa ng bagyo. Ang bawat patak ng ulan ay tila yelo at bato na bumabaon sa balat ni Mavid. Hirap siyang idilat ang kanyang mga mata habang sumusuong sa malakas na hangin na pilit siyang itinatumba pabalik sa putikan. Ngunit hindi siya huminto. Pinasok niya ang masukal na bahagi ng hardin hanggang sa maaninag niya ang isang maliit na bulto na nakasalampak sa ilalim ng isang matandang puno. Si Isla, nakahawak sa dibdib, hirap na hirap huminga habang nanginginig sa matinding takot. Mabilis na gumapang si Mavid palapit. Bago pa man niya mayakap ang dalagita, napansin niya ang nakatatakot na pag-uga ng isang malaking sanga sa itaas dahil sa marahas na paghampas ng hangin. Bibigay na ang puno. Walang pag-aalinlangan. Inihagis ni Mavid ang sariling katawan sa ibabaw ni Isla. Dumagan ang mabibigat na sanga at alon ng putik sa likuran ng dalaga, pilit na dinudurog ang kanyang mahinang katawan. Napakagat si Mavid sa kanyang labi hanggang sa maglasang kalawang, ngunit hindi siya bumitaw habang nanginginig sa matinding lamig. Pilit niyang tinanggal ang kanyang apron at ginawa itong pansamantalang payong upang harangan ang matinding ulan at putik sa mukha ni Isla. Ito lang ang paraan upang makakuha ng hangin ang inaatake ng hikang dalagita. Hinga lang, Isla. Nanginginig at hirap na bulong ni Mavid habang ang kanyang sariling hininga ay unti-unting kinakapos. Nandito ang ate. Hindi kita pababayaan. Sa kabilang dako ng mansyon, pilit na pinatatawag ni Rafi ang mga doktor. Ngunit sinalubong siya ng head of security, dala ang isang nakapanging ilabot na ulat. Ang makapal na kable ng telepono ng mansyon ay hindi naputol dahil sa bagyo. Ito ay sadyang pinutol gamit ang isang matalim na gunting mula sa loob ng bahay bago pa manawala ng kuryente. May taong nagbabalak ng masama sa gitna ng unos at ginamit ang bagyo bilang takip. Isinantabi muna ni Rafi ang galit at patakbong sinuyod ang madilim na hardin gamit lamang ang liwanag ng isang flashlight. Nang matunto niya ang direksyon ng sirang puno, tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Nakita niya si Mavid na nakadapa sa putikan. Yakap-yakap si Isla, habang ang likod nito ay nakabaon sa ilalim ng mga sanga at putik. Dali-daling inalis ni Rafi ang mga nakadagan at hinila ang kanyang kapatid. Ligtas at nakakahinga na si Isla. Ngunit nang balikan niya si Mavid, halos wala ng buhay ang dalaga. Binuhat ni Rafi si Mavid sa kanyang mga bisig. Ang katawan ng dalaga ay nag-aapoy sa matinding lagnat, ngunit nanginginig sa lamig. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel, ang paghinga ay napakanipis na tila. Anumang oras ay tuluyan ang mapapatid. Habang yakap ang walang malay na dalaga sa gitna ng bumubuhos na ulan, ramdam ni Rafi ang pagtulan ng sarili niyang mga luha ng matinding pag-aalala na pinaghalong labis na pagsisisi.
Sumigaw siya sa mga nagtatakbuhang tauhan. Isang tinig na umaling-awnaw na parang isang haring nawawala ng korona. Tumawag kayo ng doktor! Na yun din! Kapag may nangyaring masama sa kanya, isinusumpa ko. Papatayin ko kayong lahat! Naiwan sa maputik na lupa ang basang apron at kumot na nahulog mula sa pagkakahawak ni Mavid. Isang tahimik na saksi sa walang pag-iimbot na pagmamahal na ibinigay ng isang pusong paulit-ulit na sinugatan. Ang manipis na usok mula sa mainit na sabaw na nasa gintong mangkok ay banayad na sumasayaw sa malamig na hangin. Dahan-dahang iminulat ni Mavid ang kanyang mga mata. Sa halip na ang pamilyar na amoy ng amag at lumang kahoy ng silid ng mga katulong, sinalubong siya ng halimuyak ng mamahaling pabango at malinis na linen. Nakabaon ng kanyang pagod na katawan sa isang napakalambot na kama, nababalot sa makapal at sedang kumot. Lumingalinga siya sa paligid. Ang malalaking bintanang salamin, ang mga kasangkapang yari sa mahogany, at ang lawak ng kwarto ay nagkumpirma ng isang nakakagulat na katotohanan. Nasa mismong master suite siya ni Rafi Colazzo. Isang mabilis na kaba ang dumalay sa kanyang dibdib. Pilit siyang bumangon, ramdam pa rin ang kirot sa kanyang likuran dahil sa pagkadaga ng puno kagabi. Ngunit agad siyang napigilan nang pumasok si Rafi. Wala na ang malamig na bilyonaryo na laging nakasuot ng formal na suit. Sa halip, nakasuot lamang si Rafi ng simpleng puting sandu at pajama. Ang buhok ay medyo magulo, bakas ang labis na pag-aalala at puyat. Lumapit siya sa kama, bit-bit ang gintong mangkok ng sabaw na gawa mismo sa kusina. Huwag kang gumalaw, masyado pang mahina ang katawan mo. Malumanay na utos ni Rafi habang inilalapag ang mangkok sa maliit na mesa sa tabi ng kama. Kinuha niya ang kutsara at humipa ng kaunting sabaw bago ito itinapat sa labi ni Mavid. Napalunok si Mavid. Ang kanyang mukha ay namumula sa labis na hiya at pagkalito. Sir, ako na po. Nakakahiya po. Isa lang po akong katulong. Hush! Putal ni Rafi. Ang boses ay tila isang mainit na yakap. You saved my sister's life twice. Hayaan mong ako naman ang mag-alaga sa iyo ngayon? Wala nang nagawa si Mavid, kundi ang ibuka ang kanyang mga labi. Habang maingat siyang sinusubuan ni Rafi, isang maliit na patak ng sabaw ang tumakas sa gilid ng kanyang labi. Sa halip na kumuha ng pamunas, kusang iniangat ni Rafi ang laylayan ng kanyang sariling puting sando at dahan-dahang pinunasan ang gilid ng labi ng dalaga. Ang simpleng pagdaiti ng magaspang niyang tela sa balat ni Mavid ay nagpadala ng isang kakaibang kuryente na nagpatalang sa puso ng dalaga. Isang tahimik na kilig na mabilis na nag-alis sa lahat ng sakit ng kanyang katawan. Ngunit ang tahimik na sandali ngayon ay biglang binasag ng marahas na pagbukas ng pinto. Pumasok si Doña Sofia. Ang mukha ay namumula sa matinding galit habang nakatingin sa dalawa. Ano ang ibig sabihin nito, Rafael? Bakit nasa sarili mong kama ang basurang yan? Nawawala na ba ang isip mo? Tumayo si Rafi. Ang kanyang tindig ay nag-anyong isang matibay na aserong pader sa pagitan ni Mavid at ng kanyang ina. Walang pagsisigaw, ngunit ang bawat salita niya ay mabigat at mapanganib. Get out, ma! Wala kayong karapatang saktan siya, lalo na pagkatapos ng iligtas ang buhay ni Isla. Kung hindi niyo siya kayang irespeto sa pamamahay na ito, kayo ang makakaalis. Nanlaki ang mga mata ni Doña Sofia. Ito ang unang pagkakataong sinagot siya ng kanyang anak ng ganon kaseryoso para lang ipagtanggol ang isang hamak na tagapag-alaga. Sa matinding pagkapahiya at galit, tumalikod ang matanda at mabilis na naglakad palabas ng silid. Bumalik ang matanda sa kanyang sariling kwarto at mabilis na isinara ang pinto. Nanginginig ang mga kamay ni Doña Sofia habang binubuksan ang kanyang bakal na vault sa likod ng isang malaking painting. Kinuha niya ang isang lumang sobre, ang naninilaw na sa paglipas ng panahon, binuklat ang sulat sa loob at binasa ang nilalaman nito habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Isang madilim na lihim ang nakasulat doon na maaaring sumira hindi lamang kay Mavid, kundi sa buong imperyo ng mga Colazzo. Sa loob ng master suite, muling umupo si Rafi sa tabi ni Mavid. Tinitigan niya ang mga mata ng dalaga,
Ang yelo sa kanyang paningin ay tuluyan ng natunaw at napalitan ng matinding pagsisisi. Alam ko na ang lahat, Mavid. Panimula ni Rafi, ang boses ay basag sa emosyon. Pumunta ako sa ospital ni Leo kahapon bago ang bagyo. Kinausap ko ang doktor. Alam ko ang pagbebenta mo ng sarili mong dugo at ang pagtitiis mo sa gutom para lang may maipambili ng oxygen ng kapatid mo. Napatakip si Mavid sa kanyang bibig. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng umagos. Ang pag-aakalang walang nakakaintindi sa kanyang pagdurusa ay tuluyan ng nawasak. Ang lahat ng bigat at pagpapanggap niya na siya ay matapang ay unti-unting gumuho sa harap ng laking pag-unawa. Kinausap ko na ang St. Luke sa BGC. Patuloy ni Rafi. Isinasantabi ang kanyang kapangyarihan at kayabangan. Ililipat natin si Leo roon bukas na bukas din. Ako ang magbabayad ng buong operasyon. Walang kontrata, walang kapalit. I just want him to live, and I want you to stop hurting. Humagulgol si Mavid sa labis na kaligayahan. Ang malaking bundok na nakadagan sa kanyang balikat, simula nang magkasakit ang kanyang kapatid ay biglang naglaho. Ligtas na si Leo. May pag-asa na ang kanyang pamilya. Hinawakan ni Rafi ang dalawang nanginginig na kamay ni Mavid. Dinala niya ang mga palad nito sa kanyang mga labi at ginawara ng isang magaan, ngunit emosyonal na halik, bago niya itinitig ang kanyang mga mata ng diretso sa kaluluwa ng dalaga. Patawarin mo ako sa lahat ng pagdududa ko. Bulong ni Rafi, isang malalim na pangakong bumalot sa buong pagkatao ni Mavid. Mula ngayon, walang sinuman ang pwedeng humawak sa kahit isang hibla ng buhok mo. Ang payapang umaga ni Mavid, na puno ng pag-asa para sa paglipat ni Leo sa bagong ospital, ay mabilis na winasak ng isang nag-aapurang tawag mula sa lumang kagamitan ng mansyon. Sa kabilang linya ay ang nanginginig na boses ni Aling Nena. Mavid, anak, umuwi ka rito ngayon din. Narito sa barangay ang tita Evelyn mo kasama ang isang ahente. Ibinibenta niya ang lupang iniwan ng mga magulang mo. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mavid. Ang maliit na bahay na yon ang tanging alaala ng kanilang namayapang mga magulang. Ang nag-iisang masisilungan nila ni Leo kapag natapos na ang lahat ng unos. Hindi niya namalayang tumatakbo na siya palabas ng mansyon nang hindi man lang nakakapagpaalam kay Rafi. Sumakay sa pinakaunang jeep na dumaan at nagmadaling bumalik sa kanilang squatter. Pagdating niya sa masikip na bulwagan ng barangay hall, naabutan niya si Tita Evelyn na may hawak na makapal na sobreng puno ng pera habang nakikipagkamay sa isang lalaking nakabarong. "Tigil! Hindi inyong bahay na yan!" Malakas na sigaw ni Mavid habang humahahamos patungo sa mesa. Tumingin si Tita Evelyn ng may labis na pandidiri at pagkayamot. Walang alinlangan nitong lumapit at marahas na hinigit ang braso ng dalaga inilalayo sa ahente. "Wala kang kwentang bata ka! Sinisira mo ang negosyo ko!" Nang gagalaiting bulyaw ni Evelyn, kinagamit muli ang kanyang paboritong sandata sa harap ng mga usyo sa rang kapitbahay. "Ako ang nagpakain sa inyo! Ako ang nagpalaki sa inyong dalawa nang mamatay ang mga magulang nyo! Kulang pa ang bahay na ito pambayad sa utang na loob ninyo sa akin." "Wala kaming utang na loob sa inyo, tita. Ninakaw niya ang huling sahod ko para isugal habang naghihingalo ang kapatid ko." Lumalaban na tugon ni Mavid. Ang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at sakit. Sa halip na makonsensya, mas lalong nag-alab ang kasakiman ni Evelyn. Bigla nitong dinukot ang lumang bag ni Mavid at pilit na kinuha ang anumang natitirang barya sa loob nito. Nagkaroon ng pisikal na agawan. Pilit na ipinagtatanggol ni Mavid ang kanyang sarili, ngunit sa isang malakas na pagtulak ng kanyang tiyahin, nawalan siya ng balanse at napaupo sa maalikabok na sahig. Hahampasin sana muli ni Evelyn ang pamangkin nang biglang umugong ang malalakas na makina ng mga sasakyan sa labas. Ang paghinto ng tatlong naglalakihang itim na SUV sa harap mismo ng barangay hall ay nagpatigil sa lahat ng paghinga sa loob ng silid. Bumukas ang pinto ng pinakamagarang sasakyan at mula rito ay bumaba si Rafi Colazzo. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang mabigat at nakatatakot na awtoridad. Nakasunod sa kanya ang 2 kilalang abogado mula sa syudad.
Walang tinging ibinigay si Rafi kay Evelyn. Dumiretso siya kay Mavid, lumuhod ng bahagya upang alalayan ang dalaga patayo, at maingat na pinagpagan ang alikabok sa damit nito. Nang matiyak niyang walang galos si Mavid, ibinaling niya ang kanyang matalim na paningin sa matandang babae. Touch her again at sisiguraduhin kong sa bilangguan ka, mabubulok hanggang sa huling hininga mo. Malamig, ngunit mapanganib na babala ni Rafi na nagpaputla sa mukha ni Evelyn at ng ahente. Inilapag ng abogado ni Rafi ang isang orihinal na titulo ng lupa sa ibabaw ng mesa. Ang lupang ito ay nakapangalan ng eksklusibo kay Mavid Donovan. Ang anumang dokumentong hawak ninyo, Ginang Evelyn, ay peke at isang malinaw na pandaraya. Bago pa man makatakas si Evelyn, dumating ang isang patrol ng pulisya. Ipinag-utos ni Rafi ang agarang pag-aresto rito, hindi lamang dahil sa pamimik ng titulo, kundi pati na rin sa pagnanakaw ng sahod ni Mavid at panloloob sa mga nakaraang buwan na nakuha sa CCTV ng dating pinagtrabahuan ng dalaga. Sa gitna ng kaguluhan, habang nilalagyan ng posa si Evelyn, lumabas mula sa kainan si Aling Nena. Dala ng matinding emosyon, tumakbo ang mataba at nagniningning na ginang palapit kay Mavid. Niyakap niya ang dalaga ng napakahigpit, isang mainit na yakap ng isang tunay na ina. Humarap si Aling Nena sa buong barangay at sumigaw. "Tignan niyo! Hindi na mag-isa ang batang ito. May nagtatanggol na sa kanya laban sa mga mapagsamantala." Ramdam ni Mavid ang pag-apaw ng init sa kanyang dibdib. Sa wakas, ang hustisyang matagal na niyang ipinagdarasal ay nangyari na. Ngunit ang kaligayahang iyon ay pansamantalang natigil ng aksidente ay mahulog mula sa hawak na folder ng ahente ang ilang peking papel na ginamit ni Evelyn. Isa roon ay isang peking dokumento ng pag-aampon na nakapangalan sa pamilyang Colatzo. Kumunot ang noo ni Rafi nang makita niya ang papel. Bakit ginagamit ng matandang ito ang apelido ng kanyang pamilya upang gumawa ng peking papeles? Habang pilit na isinasakay ng mga opisyal si Tita Evelyn sa likod ng sasakyan ng pulis, nagpupumiglas ang matanda at nagpakawala ng isang hiyaw na dumurog sa bagong buong kapayapaan sa puso ni Mavid. "Akala mo ba kakampi mo ang lalaking iyan, Mavid?" Nanggagala iting sigaw ni Evelyn. Itinuturo si Rafi habang nakadilat ang malalaking mata. "Hindi mo alam ang totoong pagkatao mo. Tanungin mo ang bilyonaryong yan kung bakit namatay ang tatay mo? Tanungin mo siya kung sino ang kumuha ng lahat ng yaman ninyo?" Kasabay ng pag-alis ng sasakyan ng pulis, naiwan si Mavid na nakatayo, nanginginig habang nakatitig sa lalaking nagligtas sa kanya, habang sa likuran nila ay marahas na umiigas ang sirang pinto ng barangay hall dahil sa ihip ng hangin. Ang bawat salita ni Tita Evelyn ay tila isang matalim na balisong na humiwas sa namumiong pagtitiwala sa pagitan ni Mavid at Rafi. Nanatiling nakatayo si Mavid sa harap ng barangay hall, ang malamig na hangin ng hapon ay parang nagpaparamdam ng darating na unos. Ang mga mata ni Rafi, na kanina lamang ay puno ng pag-aalala, ay mabilis na nag-iba ang anyo. May halong gulat at pagkalito, ngunit higit sa lahat, may nakatagong takot. "Huwag kang makinig sa kanya, Mavid," mabilis na wika ni Rafi. Pilit na hinahawakan ang balikat ng dalaga, ngunit agad itong umiwas. Ang distansyang nabuo sa pagitan nila ay tila isang malawak na karagatan. Hindi makapagsalita si Mavid. Ang lahat ng mga pangyayari, ang pagtulto ni Rafi, ang pakikialam ng kanyang ina na si Doña Sofia, at ang sinabing ito ni Evelyn, ay nagsimulang bumuo ng isang madilim na puzzle sa kanyang isipan. "Totoo ba?" Pabulong na tanong ni Mavid. Ang kanyang boses ay nanginginig, lunit puno ng diin. "Ang tatay ko, ang kumpanya niya, ang pamilya niyo ba ang tunay na dahilan kung bakit kami nawalan ng lahat?" Hindi makasagot si Rafi. Ang kanyang katahimikan ang nagbigay ng pinakamabigat na sagot. Sa gitna ng katahimikan, mabilis na lumapit ang head of security ni Rafi. May dalang isang tablet na nagpapakita ng isang luma at naninilaw na dokumento. Nang masilayan ni Mavid ang nakasulat sa screen, halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Ang pangalan ng kumpanya ng kanyang ama ay nakasulat sa isang dokumento ng paggalugi
at ang pumirma sa likod nito ay ang yumaong ama ni Rafi at si Doña Sofia. Isang malaking halaga ng pera ang inilipat sa account ng pamilya Colazo ilang araw bago ang misteryosong aksidente na kinitil sa buhay ng mga magulang ni Mavid. Pamilya niyo ang sumira sa amin. Ani Mavid, ang boses ay puno ng pait. Kaya pala ang dami niyo na namang ibinibigay na tulong. Para ba mabawasan ang bigat ng konsensya niyo? O para bayaran ang dugo ng mga magulang ko? Hindi ganoon ang nangyari, Mavid. Hindi alam ng ama ko ang ginagawa ng ina ko noon. Biktima rin ting manipulasyon ng mga taong nasa loob ng Board of Directors. Paliwanag ni Rafi. Ang boses ay bakas ang matinding desperasyon. Biktima? Lahat kayo biktima, habang kami ang nawala ng lahat. Hinarap ni Mavid ang lalaki. Sa pagkakataong ito, walang luha. Ang mga mata niya ay tuyo, matigas, at puno ng matinding galit na hindi kailanman nakita ni Rafi. Binitiwan ni Mavid ang lahat ng kanyang mga dala, ang bag na ibinigay ni Rafi, ang mga gamit at tumalikod. Huwag mo akong susundan, matigas na utos ni Mavid. Naglakad siya ng mabilis patungo sa direksyon ng kanilang bahay. Iniwan si Rafi na nakatayo sa gitna ng daan, mistulang isang rebulto ng pagsisisi. Ang bawat hakbang ni Mavid ay may kasamang matinding panginginig, ngunit hindi siya lilingon. Sa bawat paglakad niya, ramdam niya ang pagguho ng kanyang sariling mundo. Ang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa ay siya ring taong konektado sa pinakamalalim na sugat ng kanyang nakaraan. Nang makarating siya sa loob ng kanilang bahay, mabilis ning nilak ang pinto at sumandal dito. Dahan-dahan siyang dumulas pababa hanggang sa mapaupo siya sa sahig. Kinuha niya ang lumang orasan ng kanyang ama na nakalagay sa ibabaw ng cabinet. Ito ay nakahinto sa eksaktong oras ng aksidente, 5 taon na ang nakararaan. Itinapat ni Mavid ang orasan sa kanyang tenga. Walang tunog, patay na ang oras para sa kanya. Sa kabilang panig ng pinto, nakatayo si Rafi. Hindi niya binubuksan ang pinto. Alam niyang sa pagkakataong ito, ang pagbubukas niya ng pinto ay hindi magdadala ng pag-asa, kundi lalong magpapadilim sa kanilang kinabukasan. Nakatayo siya doon, nakasandal ang sa matigas na kahoy ng pinto, habang sa loob, ang tanging maririnig ay ang tahimik na paghikbi ni Mavid, ang tunog ng isang puso na muling nabasag, mas malalim at mas masakit kaysa sa lahat ng nakaraan. Nailipat na si Leo sa St. Luke's Medical Center sa BGC. Ngunit ang bawat pagtibok ng mga makina sa loob ng kanyang silid ay tila nagpapaalala kay Mavid ng distansya yung namamagitan sa kanya at kay Rafi. Pagkaraan ng 2 araw, biglang magkaroon ng komplikasyon sa puso ni Leo. Ang kanyang heart rate ay bumabagsak at kailangan ng agarang operasyon sa loob ng susunod na 2 oras. Ang tanging doktor na eksperto sa ganong klaseng congenital heart defect ay ang matandang kaibigan ng pamilya Donovan na nasa Amerika pa. Sa gitna ng kaguluhan sa hallway ng ospital, isang figura ang mabilis na lumitaw. Si Rafi. Hindi siya nakasuit, hindi rin siya nakatingin sa mga tao sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nakapako lamang sa pintuan ng ICU kung saan nandoon si Leo. Umalis ka rito, Rafi? Malamig na boses ni Mavid. Nakatayo siya sa labas. Ang kanyang mga mata ay namumugto at walang bahid ng emosyon. Hindi ko kailangan ng presensya mo rito. Mavid, makinig ka! Pakiusap ni Rafi. Hindi siya tumigil sa paglapit. Alam ko ang galit mo at karapatan mo yan, pero huwag mong hayaang ang nakaraan natin ang pumatay sa kapatid mo. Kausap ko na ang doktor mula sa Amerika. Naka-private jet na siya. Darating siya sa loob ng 1 oras. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Mavid. Ang boses ay nangangatob. Dahil ba sa konsensya? O dahil gusto mong bilhin ang kapatawaran ko gamit ang pera nyo? Tumingin si Rafi nang diretso sa mga mata ni Mavid. Sa pagkakataong ito, hindi siya bilyonaryo na nag-uutos. Siya ay isang lalaking marunong ding masaktan. Dahan-dahan siyang lumuhod sa matigas at malamig na sahig ng ospital sa harap ng maraming taong dumadaan. Hindi ko mababayaran ang lahat ng sakit na idinulot ng pamilya ko sa'yo. Pagsisimula ni Rafi. Ang boses ay basag sa emosyon. Ang kumpanya, ang pera, ang kapangyarihan,
Wala ang mga yan kung mawawala ka. Kung kailangan mong manakit para gumaan ang loob mo, nandito ako. Pero pakiusap, iligtas natin si Leo. Pagkatapos nito, handa ako mawala sa buhay mo kung yon ang magpapasaya sa'yo. Natigilan si Mavid. Ang pagluhod ng isang lalaking kasing taas ni Rafi sa harap ng publiko ay isang pagpapakumbaba na hindi niya inaasahan. Ang bawat salita nito ay tila unti-unting nagtutunaw sa matigas na pader na itinayo niya sa kanyang puso. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumukas ang pinto ng ICU. Lumabas ang nurse, bakas ang panik sa mukha. Miss Donovan, kailangan na po natin ng consent para sa emergency procedure. Bumababa po ng husto ang blood pressure ni Leo. Hindi na nag-isip si Mavid. Tumalikod siya kay Rafi at tumakbo patungo sa mga nurse. Bago siya makapasok, naramdaman niya ang kamay ni Rafi sa kanyang braso. Hindi para pigilan siya, kundi para magbigay ng lakas. Gawin mo na, ani Rafi. Nandito lang ako sa labas. Hindi ako aalis. Habang ipinapasok si Leo sa operating room, ang pulang ilaw sa itaas ng pinto ay nag-iingay sa dilim ng pasilyo. Magkatabi silang naupo ni Rafi sa mahabang bangko sa labas. Walang nagsasalita. Ang tanging naririnig ay ang mabibigat na paghinga ng dalawa. Makalipas ang ilang sandali, kusang nalaglag ang ulo ni Mavid sa balikat ni Rafi dahil sa labis na pagod at kawalan ng tulog. Hindi gumalaw ang binata. Hinayaan niya si Mavid na makasandal. Sa gitna ng takot para sa buhay ng bata, ang balikat ni Rafi ang nagsilbing tanging sandigan ni Mavid. Sa sandaling yon, hindi sila mga taong galing sa magkaibang mundo. Sila ay dalawang pusong nagtatagpo sa gitna ng unos, naghihintay ng himalang magbibigay ng bagong simula o tuluyang tatapos sa lahat. Ang 5 oras na paghihintay sa labas ng operating room ay tila tumagal ng 5 taon. Ang bawat segundo ay sinasabayan ng mabigat na tibok ng puso ni Mavid na nakasandal sa balikat ni Rafi. Walang nagsasalita, ngunit ang bawat paghinga nila ay tila nagtatagpo sa gitna ng katahimikan. Maya-maya, bumukas ang pintong bakal at lumabas ang doktor na may pagod ngunit magaan na ekspresyon sa mukha. Tagumpay ang operasyon. Ligtas ang kapatid mo, Mavid. Sa sandaling yon, ang lahat ng tensyon, pait at pagod na kinimkim ni Mavid sa nakalipas na mga araw ay tuluyang kumawala. Napahagulhol siya ng malakas habang niyayakap ng mahigpit ang kanyang sarili. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sa isang iglap, sinalubong niya si Rafi ng isang mahigpit na yakap. Ang bilyonaryo ay bahagyang nagulat. Ngunit agad na tumugon sa pamamagitan ng pagyakap ng mahigpit sa dalaga, ipinaparamdam na narito lang siya at hindi aalis. Salamat, paghikbi ni Mavid sa balikat ng binata. Salamat dahil hindi mo siya pinabayaan. Hindi ko siya pababayaan, at hindi rin kita pababayaan. Bulong ni Rafi. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahap sa buhok ni Mavid upang pakalmahin ito. Pagkalipas ng ilang oras, habang napapahinga sa balkonahe ng ospital kung saan kitang-kita ang pagsikat ng araw sa abot tanaw, muling nagharap ang dalawa. Ang sikat ng umaga ay nagbigay ng liwanag sa kanilang mga mukha na dati ay nababalot ng pot. Mavid, panimula ni Rafi. Kinuha niya ang mga kamay ng dalaga at dinala ito sa kanyang mga labi. Alam ko, hindi sapat ang pera para mabura ang nakaraan. Hindi mababayaran ng kahit anong yaman ang sakit na naramdaman mo. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, gusto kong patunayan na hindi ako ang magulang ko. Gusto kong ilaan ang buong buhay ko para itama ang mga pagkakamaling iyon. Tumingin si Mavid sa mga mata ni Rafi. Wala na ang nagyayalong tingin ng isang bilyonaryo. Ang nakita niya ay isang lalaking desperadong magmahal at matuto. Dahan-dahan, ang kanyang mga daliri ay humaplos sa pisngi ni Rafi. Hindi madali, Rafi, ani Mavid. Ang galit ko, hindi ito mawawala agad. Pero ang puso ko, hindi ko na rin maitangi na may puwang ka na rito. Isang matamis at maingat na niiti ang sumilay sa labi ni Rafi. Inilapit niya ang kanyang mukha, dahan-dahang dumampi ang kanyang no sa no ni Mavid. Ramdam ang init ng bawat isa.
Sa gitna ng katahimikan ng balkonahe, isang matamis at maingat na halik ang namagitan sa kanila. Isang halik na hindi lamang simbolo ng pag-ibig, kundi simbolo ng pagpapatawad at bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng kaligayahan, hindi nila napansin na sa di kalayuan ng hallway, isang figura ang nakamasid. Ang abogado ni Doña Sofia ay hawak ang kanyang telpono, kinuhaan sila ng larawan, at mabilis na nag-text sa isang taong hindi dapat makaalam ng kanilang pagkakasundo. Ang banta ay hindi pa tapos. Sa loob ng bulsa ng kanyang suot, naramdaman ni Rafi ang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang mensahe mula sa kanyang abogado. Sir, may bagong ebidensya. Ang mga dokumentong hawak ninyo ay bahagi ilang ng mas malaking plano ni Doña Sofia para tuluyang ilubog ang kumpanya nyo kapag natuli ang pag-ibig ninyo kay Mavid. Binitawan ni Rafi ang kamay ni Mavid. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago. Ang kaligayahan ay muling napalitan ng isang panganib na mas malalim kaysa sa inaakala nila. Mavid, wika niya. Ang boses ay seryoso. Hindi pa tayo ligtas. Mas malalim ang plano ng ina ko kaysa sa inakala natin. Kailangan nating mag-ingat. Ang bawat segundong lumilipas sa loob ng mansyon ay tila isang tik-tak ng bomba na naghihintay na sumabog. Pagbalik ni na Mavid at Rafi sa mansyon, sinalubong sila ng nakabibinging katahimikan. Ngunit ang bawat sulok ay tila may mga matang nakamasid. Pagpasok ni Mavid sa sala, bumungad sa kanya si Doña Sofia. Hindi na ito ang donya na malakas manampal. Nakaupo ito sa kanyang silya na tila isang reyna, ngunit ang mga mata nito ay punong-puno ng mapanirang balak. Sa harap ng donya ay nakalatag ang mga litrato ni na Rafi at Mavid sa ospital, mga anggulong kinunan upang magmukhang may namamagitan sa kanila, na hindi angkop sa isang bilyonaryo. Akala mo ba matatapos ito sa pagpapasalamat? Matalim na tanong ng donya. Iniharap niya ang mga litrato sa harap ni Rafi. Rafael, ang mga kolaso ay hindi nakikipag-ugnayan sa mga pulubi. Kung itutuloy mo ang pagpapakatanga sa babaeng ito, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa imperyong ipinundar ko. Hinarap ni Rafi ang kanyang ina ng may buong katatagan. Hindi pera ang nagpapatakbo sa buhay ko, ma. At lalong hindi ikaw ang magdidikta kung sino ang mamahalin ko. Kung ang kapalit ng pag-ibig ko ay ang kumpanya, handa ko itong ibigay sa iyo. Ngunit hinding-hindi ko ibibigay si Mavid. Isang nakakabing sampal ang dumapo sa pisingin ni Rafi. Hindi kumurap ang bilyonaryo. Nanatili siyang matikas sa harap ng kanyang ina habang si Mavid ay nakatayo sa dikalayuan. Ramdam ang bigat ng bawat salitang binitawan. Hindi natapos sa pagsampal ang galit ni Doña Sofia. Naglabas ito ng isang legal na dokumento, isang restraining order, na pilit nitong pinirmahan ng isang corrupt na wes. Dahil sa mga litratong ito, sasampahan kita ng kasong harassment at breach of contract sa mga investors natin. Mavid, aaristuhin ka sa kasong paninira ng danggal ng pamilya namin at paggamit ng mga peking dokumento para makakuha ng pera. Nanlaki ang mga mata ni Mavid. Peke? Ang titulo ng lupa ko ay totoo? Sa paningin ng batas ngayon, mapanuyang sagot ni Doña Sofia. Ang lahat ng hawak mo ay peke. Ang wes na humahawak ng kaso ay kakampi ko. Sa loob ng isang oras, ang mga pulis ay darating para ilayo ka sa anak ko at ikulong ka sa kasong hindi mo kayang ipanalo. Bumaling si Rafi sa kanyang mga abogado, ngunit tila nawala ang mga ito. Ang mansyon ay tila biglang naging isang bilangguan. Ang lahat ng kanyang koneksyon ay tila unti-unting napuputol dahil sa impluwensya ng kanyang ina sa mga board members. Mavid, lumabas ka na rito! Pabulong na utos ni Rafi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot para sa kaligtasan ng dalaga. Ang mga gwardiya sa labas ay binayaran na niya. May isang exit sa likod ng harden. Pumunta ka kay Aling Nena. Huwag kang lilingon. Ano ka? Tanong ni Mavid. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa bisig ni Rafi. Ayusin ko ang lahat. Matigas na sagot ni Rafi. Kahit na alam niyang ang kanyang buong kinabukasan ay nakataya na. Bago pa man makahakbang si Mavid, narinig nila ang tunog ng mga sirena ng pulisya mula sa labas ng mansyon.
Hindi na ito ang mga pulis na tinawag ni Rafi noon. Ito ay mga tauhang direktang tumatanggap ng utos mula sa mga taong hawak ni Doña Sofia. Rafael, huwag kang lalaban. Babala ng Donya, ang boses ay puno ng mapait na tagumpay. Ang bawat kilos mo ngayon ay magiging mitsa ng iyong pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan, hinila ni Rafi si Mavid patungo sa madilim na pasilyo ng kusina. Ang bawat hakbang nila ay mabilis at puno ng kaba. Nang makarating sila sa pinto ng hardin, tumigil si Rafi at mabilis na niyakap si Mavid. Isang yakap na puno ng pangamba at pagmamahal. "Pang-ako!" bulong niya. "Babalikan kita. Hahanapin kita kahit sa dulo ng mundo." Bago pa man makapagsalita si Mavid, marahas na bumukas ang pinto ng kusina. Ang mga pulis ay pumasok. Ang kanilang mga flashlight ay naglalakbay sa dilim, naghahanap ng biktima na hindi dapat makuha. "Dito!" sigaw ni Rafi sa mga pulis habang itinutulak si Mavid patungo sa makapal na halamanan sa labas. "Habulin niyo ako! Wala si Mavid dito!" Tumakbo si Rafi sa kabaliktaran ng direksyon, nililigaw ang atensyon ng mga pulis habang si Mavid, na umiiyak at nanginginig, ay napilitang tumakbo sa gitna ng kadiliman, iniwan ang taong nagbigay sa kanya ng pag-asa, habang ang bawat yabag ng pulis ay tila mga hakbang ng tadhana na pilit na naghihiwalay sa kanila. Ang gabi ay tila isang malawak na dagat ng kadiliman na lumalamon sa bawat pag-asa. Habang tumatakbo si Mavid sa makipot na eskinita ng kabilang barangay, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi siya lumilingon, hindi siya humihinto. Ang bawat hakbang niya ay sumasakit sa kanyang mga paa. Ngunit ang alaala ng pagtakbo ni Rafi palayo sa kanya upang iligaw ang mga pulis ang magsisilbing krudo ng kanyang pagtakas. Nakarating siya sa lumang kainan ni Aling Nena. Nang makita siya ng matanda, agad nitong ipinasok si Mavid sa likod ng tindahan, pinatay ang lahat ng ilaw at tinakpan ang mga bintana ng makapal na kumot. "Mavid, anak? Ano ang nangyari?" Nag-aalalang tanong ni Aling Nena habang pilit na pinapakalma ang dalaga na halos hindi na makahinga sa sobrang kaba. "Dinala nila si Rafi," hikbi ni Mavid. Ang boses ay basag at puno ng matinding pagsisisi. "Dahil sa akin, mawawala ang lahat sa kanya." Habang nagtatago sa dilim, naglabas si Mavid ng isang maliit na notepad na palagi niyang daladala. Doon niya isinulat ang lahat ng mga petsa at pangalan na narinig niya sa usapan ni Tita Evelyn at sa mga dokumentong nakita niya. Sa gitna ng kanyang pagluha, isang ideya ang unti-unting nabuo. Hindi na siya ang mahinang babae na tatanggapin na lamang ang tadhana. Kung nais ni Doña Sofia na gumamit ng batas para magpabagsak ng tao, gagamitin din niya ang batas upang ilabas ang katotohanan. Sa loob ng selda ng presinto, si Rafi ay nakaupo sa isang matigas na semento. Hindi siya natatakot sa kulungan. Ang tanging nagpapahirap sa kanyang isipan ay ang kaligtasan ni Mavid. Maya-maya, isang pamilyar na yabag ang tumigil sa harap ng kanyang rehas. Ang kanyang matagal ng pinagkakatiwala ang abogado, si Ati Villarreal. Sir, hawak na namin ang ebidensya. Pabulong na wika ng abogado, inilalapag ang isang maliit na USB drive sa mesa ng presinto. Nahanap na namin ang orihinal na ledger ng kumpanya mula 15 taon na ang nakararaan. Nakapirma rito si Doña Sofia sa lahat ng transaksyong nagpabagsak sa kumpanya ng ama ni Mavid. Bukod pa ron, nahanap din namin ang account kung saan inililipat ang mga pondo para sa mga bayarang WES. Tumingin si Rafi sa abogado nang may matinding determinasyon. "Ilabas mo ako rito sa lalong madaling panahon at ipaabot mo ang mensaheng ito kay Mavid. Sabihin mo sa kanya, huwag siyang susuko. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa takot, kundi sa pagharap sa katotohanan." Samantala, sa isang malayong bahagi ng lungsod, si Doña Sofia ay nagdiriwang. Hawak niya ang isang baso ng mamahaling alak, nakatanaw sa malawak na bintana ng kanyang mansyon. Inakala niyang tapos na ang lahat. Inakala niyang tuluyan na niyang naalis ang tinik sa kanyang lalamunan. Ngunit hindi niya alam, sa bawat paghinga ni Mavid sa kanyang pinagtataguan, may isang plano na unti-unting nabubuo. Isang paghihiganti na hindi gagamit ng dahas,
kundi ng katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang gabi ay unti-unting nagliliwanag. Si Mavid ay nakatingin sa labas ng bintana ng kainan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Sa halip, ang mga ito ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag ng determinasyon. Hindi ko hahayaang magsakripisyo ka ng mag-isa, Rafi, bulong ni Mavid sa dilim. Kinuha niya ang kanyang telefon at tinawagan ang numero ng isang reporter na kilala niya sa isang matapang na pahayagan. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ngayon pa lamang ito magsisimula. Ang araw ng paghahatol ay dumating na may dalang matinding init, tila sumasalamin sa tensyon na bumabalot sa loob ng bulwagan ng korte. Ang mga mamamahayag ay nagsisiksikan sa labas. Bawat isa ay naghihintay ng malaking rebelyasyon. Sa loob ng korte, nakaupo si Doña Sofia nang may mapagmataas na tindig, habang si Rafi naman ay nakaupo sa tabi ng kanyang mga abogado, kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmatyag. Sa kabilang panig, marahang bumukas ang pinto. Pumasok si Mavid. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng luma at maduming damit. Nakasuot siya ng isang simpleng blusa, ngunit ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang babaeng walang kinatatakutan. Nang tawagin na kanyang pangalan, humarap si Mavid sa witness stand. Sa bawat hakbang niya, bawat mata sa loob ng silid ay nakatitig sa kanya. Inilapag niya ang isang makapal na file sa harap ng hukom, ang orihinal na ledger na naglalaman ng lahat ng transaksyon ni Doña Sofia, ang mga peking dokumento ng pag-aampon at ang recorded confession ni Tita Evelyn na ipinadala mula sa kulungan. Ang lahat ng ito, simula ni Mavid, ang boses ay malinaw at puno ng awtoridad, ay hindi lamang patunay ng pagnanakaw. Ito ay patunay ng isang sistemang binuo para wasakin ang buhay ng mga taong walang laban. Nagsimulang magkagulo ang mga tao sa loob ng korte. Si Doña Sofia, na kanina lamang ay kampante, ay biglang namutla. Sinubukan niyang tumayo at sumigaw ng pagtutol, ngunit mabilis siyang pinatahimik ng hukom gamit ang kanyang maso. "Ginoong hukom!" Sigaw ni Doña Sofia. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Ang babaeng yan ay isang magnanakaw. Huwag niyong paniniwalaan ang mga peking papeles na yan." Ngunit huli na ang lahat. Inilabas ni Ate Villarreal ang isang video evidence na nagpapakita sa mismong katulta ni Doña Sofia na nagpapatotoo sa krimen, kasama ang digital footprint ng mga perang inilipat sa account ng mga korrupt na opisyal. Habang binabasa ng hukom ang hatol, bawat salita ay parang suntok sa muka ng Donya. Ang mga dokumento ay hindi mapapasinungalingan. Ang katotohanan ay hindi na mababaon sa dilim. Paglabas ng korte, ang liwanag ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa anumang sandali sa buhay ni Mavid. Bit-bit ang mga posas. Si Doña Sofia ay isinakay sa sasakyan ng mga awtoridad. Ang kanyang reyna-reynahang tindig ay tuluyang naglaho sa loob ng isang iglap. Lumapit si Rafi kay Mavid. Sa pagkakataong ito, walang mga paparazzi, walang mga bodyguard, at walang mga kontrata. Sila lang dalawa sa gitna ng nagkakagulong mundo. "Ginawa mo," bulong ni Rafi. Ang kanyang mga mata ay nagnaningning sa paghanga at pag-ibig. "Ibinigay mo sa kanila ang hustisya na matagal na nilang inilihim." Ngumiti si Mavid, isang ngiting totoo, payapa, at puno ng pag-asa. "Hindi lang hustisya ang hinanap ko, Rafi. Hinanap ko ang sarili ko. At sa gitna ng lahat ng ito, natutunan ko ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa yaman, kundi sa tapang na humarap sa katotohanan." Dahan-dahang hinawakan ni Rafi ang kamay ni Mavid. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, ang kanilang mga daliri ay nagtagpo, isang pangakong hindi na sila maghihiwalay pa. "Saan tayo susunod?" tanong ni Rafi. Tumingin si Mavid sa malayo, sa abot-tanaw kung saan nagsisimula ang isang bagong kabanata. Kahit saan, basta kasama ang pamilya. Sa di kalayuan, nakita nila si Leo na nakatayo sa labas ng ospital, malusog, nakangiti, at kumakaway sa kanila. Ang pamilyang matagal na nawala ay muling nabuo, hindi dahil sa kapangyarihan o pera,
kundi dahil sa pag-ibig na nagtagumpay laban sa lahat ng unos. Isang payapang hapon sa dalampasigan ng Batangas. Ang tunog ng dahan-dahang paghampas ng mga alon sa pampang ay nagsisilbing oyayi sa isang pamilyang nahanap na ang kanilang kapayapaan. Sa ilalim ng malilim na puno ng mangga, nakaupo si Mavid. Bit-bit sa kanyang mga bisig ang isang bagong silang na sanggol na mahimbing na natutulog. Sa kanyang tabi, nakaupo si Rafi. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa asawa at sa kanilang anak. Baka sa kanyang muka ang isang uri ng kaligaya hang hindi kailanman naibigay ng kapangyarihan o salapi. Sa hindi kalayuan, makikita si Leo, ang bata na dati ay naghihingalo sa kama ng ospital. Ngayon ay masiglang nagtatakbuhan kasama ang ibang mga bata, malusog, malakas, at puno ng buhay. Ang bawat hakbang niya ay patunay ng himalang dulot ng pag-ibig at pagpapatawad.